Okay. Okay. So, my name is IJ David, and I'm 16 years old. Fourth year high school, studying at Manuel Rojas High School. So, topic ko ngayon, God's love. Okay? God's love. So, may question lang ako. Sino na ba na-bully dito? Okay, sige. Okay. So, di ba pag na-bully kayo, parang nakakaasar, parang sarap tirisin o kaya respakan nyo ng bully sa inyo. Di ba? Kasi, samahan niya eh. Di ba? Sama siya. So, syempre pag na-bully kayo, parang mag-i-imagine kayo na parang gusto nyo maging supernatural person. Ako, ini-imagine ko, gusto ko maging healthy. Tapos, tuturuin ko na ng bully sa akin. Okay. So, minsan, naging madamot pa tayo. Di ba, sa school? Yung bully, nangingisay ng papel. Tapos, pagdadamutan mo kasi binuli ka niya. So, gusto mo ng revenge. Gusto mo ng justice. Kasi, di ba, bad people deserves punishment. So, naisip nyo na ba na naging masama na rin kayo? Ikaw na rin pala mismo yung parang bully. Kasi, naging masama ka. Paano? Naging bitter ka sa bully. Nag-imagine ka na dudurugin mo siya. Diba? Tapos, minsan, sa parents, sumasagot ka minsan. Parang disobey mo sila. O kaya, nadi-dishonor mo sila. O kaya, nadi-trip sa klase, sa school. Paano? Nangangalabit. Tapos, pag tumingin, tuturo mo yung katabi mo. Tapos mag-aaway sila, di ba? Tapos matutuwa ka pa kasi nag-aaway sila. Tapos, meron pa, one time ginawa ko. Nambato ako ng papel. Tapos, yung inamaan ko, dumawi. Tapos nun, syempre, sabi ko sa katabi ko, pare, bawian natin yung binato ko ng papel na, no? So ngayon, nagkagulo. Syempre, nakakatawa minsan, pero mali, di ba? Kasi, naging masama ka. Tapos, kung masama tayo, syempre, dapat may punishment rin, di ba? Kasi nga, bad people deserves punishment. So, lahat tayo, mali kay God. Kasi, naging masama tayo, di ba? So, ano ba yung tinatawag ng Bible sa masamang gawain? Di ba, sin? So, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. So, ano ba yung death na yun? Eternal death sa hell. So, paano yan? Diba? Ano yung mga pwede natin gawin para ma-prevent yung pagpunta natin sa hell dahil sa sins natin? Ano yung mga options na that we can do? Tingnan natin sa Romans 5:6. So, Romans 5:6. When we were utterly helpless, when we were utterly helpless tayo. Wala tayong kayang gawin. Kasi, di tayo God or anything. Human lang tayo. So, good works, or moralities, etc. cannot save us from going to hell because of our sins. So, dapat, yung perfect yung gagawa. Kasi unperfect tayo. Diba? May sins tayo. So, sino ba yung perfect na yun? Si God. Si God, nagkatawang tao siya para i-save tayo. God sent His only Son to save us from sins. So, continue natin yung Romans 5:6. Sabi dito, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. So, Christ came at just the right time to die for us because of our sins. Kaso minsan, parang di natin na-appreciate yung love ni God. Bakit? Tingnan natin sa Romans 5:7. Sabi dito, now, most people would not be willing to die for an upright person. So, yung mga okay lang na person. But, although someone might perhaps be willing to die for an especially
good person. So, sa panahon ngayon, people are willing to die for the good, but not at the bad. Worthy or unworthy, but not at the unworthy people. Sino ba yung mga pwedeng good people na pwedeng mag-sacrifice sa life nyo? Parents siguro, or siblings. Sino ba mga may kapatid dito? Willing ka ba? Okay. So, yun. Meron pa, bayani. Si Ninoy. Sabi niya, si may 500 peso bill dito. Okay, so, sabi niya, nakasulat pa sa 500 peso bill na, Filipino is worth dying for. So, kung mamatay man siya, para sa bansa niya, okay lang kasi worth it yung pagkamatay niya. Kaso, tayo, unworthy tayo in the eyes of God. Kasi may sins tayo. So, kung unworthy tayo, syempre, kung namatay para sa atin si Noynoy, ay si Ninoy. Sorry, si Ninoy pala. Syempre, parang sayang yung pagkamatay niya kasi unworthy nga tayo, diba? Pero sabi niya, Filipino is worth dying for. Pero si God, kahit unworthy tayo, nagawa niyang mamatay para sa sins natin. Diba? Kahit sa eyes niya, unworthy tayo, unclean, unrighteous, at saka enemies pa niya. Diba? So, paano niya na pakita yung great love niya para sa atin? Tingnan natin, Romans 5:8. Romans 5:8. But God demonstrated His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Okay? So, Romans 5:8. God demonstrated His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, yun ang main point ko. Tsaka yung love kasi ni God, iba. Diba? Iba doon. Parang so, tawagin ko na si PSCP at Ryan. Halika dito. Yun. So, buksan niyo. Itong I'm not okay represents human being tayo, buong mundo. Buong tao. Okay. So, I'm not okay, but di ka okay. Kasi may sins ka. Tsaka may dalawa ka pang problemang sobrang bigat. May dalawa tayong problemang sobrang bigat. Unang-una, mapupunta tayo sa hell because of our sins. Pangalawa, i-receive pa natin yung wrath ni God dahil sa sins natin. Siyempre, just siya. Galit na galit siya sa sins, di ba? So, ito naman, I'm okay na. Yan, I'm okay na. Si Jesus Christ yan. Okay. So, I'm okay kasi inosente siya, wala siyang sins, tas God pa siya. Diba? Kaya okay na okay. Pero ang ginawa ni Jesus Christ sa cross, nagkaroon ng divine exchange. Exchange papers. Exchange papers? Okay. Exchange papers. I'm not okay. Okay, so, si Jesus, yan, He became sin. So, hindi siya okay, di ba? Kasi sin na siya. Kinuha niya yung lahat ng sins ng human being. Tapos, ito namang human being, tayo, okay na tayo. I'm okay na. Bakit? Kasi, righteous na tayo sa mata ni God. Tsaka, friends na ulit tayo. Friends na pala. Sige. So, yan, ang main point ko, while we are still sinners, Jesus Christ died for us. So, thank you. So, yun nga, di ba? While we are still sinners, Jesus Christ died for us. So, what's next? Anong gagawin natin next kung saved na tayo? Ito yun. We will just have to receive His grace through faith in Him. Tapos, magpakalunod na tayo sa grace niya at love niya para sa atin. Okay? So,
Okay. So main point ko nga kasi, while we are still sinners, Christ died for us. Sinasabi ko, while we are still sinners, Christ died for us. So dahil sa ginawa niya yun, yung sacrifice na yun, let's read from Romans 5:11. So now, we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. So, yun. Yun na yung message ko. Thank you.